Bago natin simulan ang kwento, gusto ko munang tanungin kayo. Handa ka na bang sumilip sa mga lihim na ayaw ibunyag ng mga matatandang kwento? Ito ang kwentong buhay Gi. Kung mahilig ka sa mga istoryang puno ng kababalaghan, hiwaga, at kilabot, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment kung may sarili ka ring kwentong katulad nito, at syempre, mag-subscribe na rin para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Dahil sa bawat sulok ng katahimikan may kwento ng takot na naghihintay mabunyag. Ako ang iyong tagapagsalaysay at ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang paglipat. Lumamig ang ihip ng hangin sa gilid ng bintana ng bus habang tinatanaw ko ang papalapit na probinsya ng San Felipe. Tahimik. Malawak. At para bang may bumubulong sa hangin na nagsasabing, hindi ka na makakabalik. Ako si Alisa, 16 na taong gulang. Isang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang pumanaw sina mama at papa sa isang aksidente. Mula sa masikip at maingay na Maynila, heto ako ngayon, patungo sa isang bayang hindi ko kilala, sa isang bahay na noon ko lang masisilayan. Ang bahay ni Lola Rosa. Ang lumang bahay. Halika na, iha, bungad ni Lola habang hawak ang kandila, dahil madalas daw mawalan ng kuryente tuwing gabi sa lugar nila. May kalumaan na ang hitsura niya, puting-puti na ang buhok, at may mga mata siyang tila laging nagmamasid sa paligid, parang may inaabangan. Pumasok kami sa bahay. Kahit may liwanag ng araw, madilim pa rin ang loob. Ang mga kortina ay makakapal, ang sahig ay puro kahoy, at bawat yapak ko'y may tunog. Krik krik krik. Sa dulo ng pasilyo, may isang pintuang kahoy na naiiba ang itsura. May ukit sa kahoy, parang bulaklak na nalanta. Doon ako sandaling napatigil. Alisa, mahinang tawag ni Lola, wag mong papasukin yang silid na yan. Naiintindihan mo? Tumango na lang ako, kahit sa loob-loob ko'y may gumapang na kuryosidad. Ang simula ng kababalaghan. Sa unang gabi pa lang, nakarinig ako ng mga yapak. Mula sa itaas. Sunod-sunod. Mabagal. Hindi hakbang ni Lola masyadong magaan. Para bang bata. Kinabukasan, tinanong ko si Lola. May iba pa po bang nakatira dito sa bahay? Umiling siya. Tayo lang. At mas mabuti kung wag mo nang pansinin ang mga naririnig mo. Ang silid na bawal. Sa ikatlong gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang reserbang susi habang tulog si Lola. Sa bawat hakbang papunta sa silid, ramdam ko ang lamig. Hindi lamig ng gabi, kundi lamig na dumidikit sa buto. Binuksan ko ang pinto. Maingay ang bisagra. Kuwiik. Sa loob, puro lumang laruan. Mga stuffed toy na kupas, isang duyan sa gitna, at mga larawan sa dingding. Isa ang tumambad sa akin, kambal na batang babae. Isa si Lola, ang isa hindi ko kilala. Biglang gumalaw ang duyan. Walang hangin. Walang kahit anong dahilan. Pero gumagalaw ito. At may narinig akong boses, bulong mula sa wala. Bakit ka bumalik? Ang katotohanan. Mula noon, nag-iba si Lola. Lagi siyang gising tuwing madaling araw. Nagsisindi ng insenso. May binubulong. Nasa harap ng larawang iyon ng kambal. At doon ko nalaman. Siya ang kambal ko. Si Isabela. Namatay siya sa silid na yon, bata pa lang kami. Hindi siya matahimik, sabi ni Lola habang namumugto ang mata. Bakit po? Tanong ko. Kami ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sinara ko ang silid para di na siya muling makalabas. Ang huling gabi. Ngunit huli na ang lahat. Gabi ng mismong kaarawan ko, nagising ako sa pagkatok. Tok. 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 Mula sa loob ng silid. Nang buksan ko, wala roon si Lola. Nandoon siya sa silid. Pero hindi siya mag-isa. May batang babae. Putla. Basa ang buhok. Duguan ang damit. Nakatayo sa likod ni Lola, nakatitig sa akin. At last, bulong niya, kompleto na tayo. At sa salamin ng lumang aparador, hindi ako ang refleksyong nakita ko, kundi isang batang may kupas na damit at itim na mata.
Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Pero hanggang ngayon, may mga nagsasabing sa lumang bahay ni Lola, may batang babae na sumisilip sa bintana tuwing gabi. Sabi nila, hawig ko raw. Pero paano yun kung patay na ako?